pikot or salitang pinikot. Nakarinig na ba kayo niyan or nasabihan na ba kayo niyan? So ito yung gusto ko rin topic which is related sa akin. So ikikwento nga ako sa inyo. So bago ito nangyari yung salitang pinikot or pikot lang yan. Diba ito yung salitang napipilitan or pinikot mo. Kung sa iba pa nga may salita yung ginayuma mo. So before nga, bago nga kami nagsama ng asawa ko is meron na rin siya naging karelasyon din. At ako din dati pa. So, syempre, hindi naman talaga meant to be or hindi naman talaga, syempre, hindi mo masasabi sa isang tao na yun, kayo talaga hanggang dulo. So, syempre, makakahanap ka talaga ng para sa'yo. Alisin nyo sa isip nyo yan, yung nakakita kayo ng partner bila nag-split at bila nagkaroon ng relationship. Hindi pikot yun at hindi inagaw. Lalo na at alam naman ng isa't isa na wala na silang feelings doon sa mga nakaraan nila. Tanggalin nyo ngayon sa isip na yan, mas lalo nyo pinapatibay ang relationship nila. At ito pa yung nakakabwisit. Porque ikaw yung pinakahuling naging GF ng kilala nila or kapatid nila. Kailangan daw, dapat nasa tamang lugar ka. Ikukumpara ka nila sa naging ex ng mga kapatid nila o kakilala nila. Ikukumpara ka nila. Parang mga tanga, alam nyo, minsan mapapatanong ka na lang sa kanila at minsan parang gusto mo silang komprontahin na wala ka man sariling love life, wala ka man sariling buhay. Like, pakilaman mo nga yung buhay mo, yung sarili mong love life, kung naayos mo ba relationship nyo. Pakikilaman ka pa ng mga yan. Tapos sabi na dapat ganito, ganoon. Naulit ko, ang pikot ay hindi inagaw. At isa pa, porkit huli ka na naging GF ng kapatid mo or kakilala mo, wala kang pakialam doon. Hindi mo siya kailangan ikumpara at hindi niya kailangan dapat pang ilugar niya kung saan siya. Kung saan komportable yung babae, dapat doon siya. Yan ang mahirap eh. Kailangan under rin talaga ang babae. Minsan nasususulan ang mga lalaki. Nasususulan yung mga partner mo dahil sa gawa nila. Like sila talaga ang makakapagpasira sa inyo. Iwas-iwasan nyo yan. Ang pangit tingnan.